Hi guys! Sa video na to, ituturo ko kung paano kumuha ng CDE Validation Exam. Search muna natin yung CDE Validation Exam. Then, click natin yung LTMS Online Portal link. Sa LTMS Portal link, may nakalagay dito na Register Now and Login. Punta muna tayo sa Register Now para makagawa tayo ng account. Then, kailangan basahin natin yung mga Terms of Agreement. Una, Acceptance of Agreement. Pangalawa, Copyright. Pangatlo, Service Marks. Pang-apat, Limited License or Permitted Use. Pang-lima, Forms, Agreements, and Documents. Pang-anim, Registration. Pang-pito, Errors, Corrections, and Changes. Pang-walo, Third-party Content. Pang-siyam, Unlawful Activity. Pang-sampu, Indemnification. Pang-11, Non-transferable. 12, Disclaimer. 13, Use of Information. 14, Use and Disclosure of Personal Information. 15, Age Requirement. 16, Enforceability of Electronic Transaction. 17, Privacy Policy. 18, Miscellaneous. 19, Termination. Then, after nyo mabasa yung mga agreements, sabi dito, do you accept the terms of agreement? Yes, I accept. Then, please encode the correct security code. Encode natin yung security code. MAM and 6. After natin ma-encode yung security code, next tayo. Then nakalagay dito, enroll as an individual, enroll as an organization, enrollment of LTO stakeholders. Dito, ang i-click natin is enroll as individual. Then nakalagay dito, reminder, failure to provide your existing license can delay your application. So, kailangan dala-dala nyo to sa LTO. Dito sa backside, dito nyo makikita yung serial number na gagamitin nyo mamaya. Then sabi, do you have a Philippine driver's or conductor's license? Kapag meron, click yes. Then sa baba, complete all applicable fields. I-insert nyo lang yung driver's license number dito, yung expiry date, saka yung serial number na makikita nyo sa likod ng inyong lisensya. Kung conductor's license naman, ganun din. Fill up the license number, expiry date, and serial number. Sa likod ng lisensya nyo makikita yon. Then, pagka napilapan nyo na to, next na tayo. Next ay, ang tanong dito, are you a Filipino citizen? Kapag Filipino citizen kayo, click yes. Then next, lagay nyo lang yung last name nyo, first name, and middle name. And birth date, saka gender. Lalagay nyo rin yung mother's maiden name nyo. Apelido, unang pangalan, saka gitnang pangalan. Then kapag napilapan nyo na to, punta na kayo sa kabila. Next na tayo. Pilapan ko lang guys. Then proceed tayo sa next. Pagkatapos natin mag-fill up ng mga pangalan, punta naman tayo dito sa contact information. Dito ilalagay natin yung email address natin. Then i-confirm natin yung nilagay nating email address. Then lalagay natin yung mobile phone na available sa phone natin. Kapag napilapan nyo na ito yung lahat ng to, create account na tayo. Pagkatapos natin makapag-create ng account, pumunta kayo sa email nyo, then i-check nyo yung LTO Public Portal Email Verification.
Etong sinend nila na email verification, dito nyo makikita yung link na sinend sa inyo. Click nyo tong https://portal.lto.gov.ph. Itong kulay blue. Ito. Then, kapag na-click nyo na, mag-open tong LTMS portal. Dito, mag-create kayo ng password. After nyo makapag-create dito ng password, ito na yung gagamitin nyo para makapag-sign in sa LTMS online portal. Try natin is mag-sign in gamit yung nilagay nating password. Ngayon guys, kung mayroon tayo naka-create na account, pwede na tayo makapag-login. Insert nyo lang yung email na nilagay nyo and yung password na nilagay nyo. Then, sign in. Then, kapag na-open na natin guys yung portal, dito nakalagay digital ID, licensing, vehicle, transaction, violation, and documents, and profile. Pero pupunta tayo dito sa may parang graduation tab. Click natin to, then CDE online validation exam. Punta tayo dito. Then dito guys, dito makikita yung CDE online validation exam. Nakalagay dito, use the CDE online validation exam for your driver's license renewal application. So ito na yan guys. Ang passing score to create a certificate ay 80% or at least 20 correct answers out of 25 questions. Dito guys, walang limit yung pagkasagot ng mga tanong. Then, yung makukuha natin certificate, ito yung papakita natin sa LTO. Then, mag-try tayo guys ng exam. Dito, start exam. May option ka dito kung English or Filipino. Kung Filipino, click Filipino. Try natin guys. Number 1, kailan maaaring hindi gumamit ng child restraint system ang isang bata? Kung ang bata ay mahuli sa kanyang schedule sa ospital, kung ang bata ay papunta sa eskwelahan, kung ang bata ay nangangailangan ng agarang lunas o medikal. Try natin guys yung letter C. Then next. Ano ang pangunahing responsibilidad ng isang driver sa isang aksidente? Tulungan ang naaksidente, tumakbo at magtago, tanungin ng mga biktima ng pagkakainanlan. Sagot natin, tulungan ng naaksidente. Number 3. Ayon sa Children's Safety on Motorcycles Act, ang isang batang wala pang 18 taong gulang ay hindi maaaring sumakay ng motorsiklo sa mga pampublikong kalsada, maliban kung ang bata ay komportable na maabot ng kanyang mga paa ang footpeg ng motorsiklo, ang kanyang mga kamay ay maaaring masalikop ang katawan ng driver at siya ay may suot na karaniwang protection na helmet. Nasa maaring mga sakayan mabilis o pinataw na pinakamabilis na takbo ay lagpas sa 60 km/h. Ang driver ay pwede mayakap ang baywang ng batang nakaupo sa harapan ng driver at ang bata ay nakasuot ng karaniwang helmet. Sagot natin guys, ito, A. Then next. Ang iyong lisensya ay nag-expired na. Pinapahintulutan ka pa bang magmaneho sa pinakamalapit na LTO upang i-renew ang iyong lisensya? Oo, basta sumunod ka sa batas trapiko. Hindi. Oo, basta dumiretso ka sa pinakamalapit na tanggapan ng LTO at huwag hihinto sa daan. Sagot dito guys, hindi. Next. Ano ang mga pag-usuri na ginagawa upang malaman kung positibo sa alak ang isang driver? Pag-check sa mata, paglakad at pagtayo ng isang paa. Pag-check sa mata, diretsong pagtakbo, luksong lundag. Pagbabasa, pag-awit sa lupang hinirang at pag-inom ng 1 litro ng tubig. Pag-check sa mata, paglakad at pagtayo sa isang paa. Next guys, kailan maaring hindi gumamit ng child restraint system ang isang bata? Kung ang bata ay may kapansanang physical o mental, kung ang bata ay umupo sa child restraint system, kung ang pamilya ay papunta sa mall. Ito guys, try natin. Next. Kailan maaaring gumamit ng telepono habang nagmamaneho?
Tawagan ng kapatid upang isara ang mga pinto bago matulog. Tawagan ng mga otoridad para ipaalam ang sirang traffic light. Pagtawag sa mga otoridad para i-report ang krimen o aksidente. Ito guys. C. Pagtawag sa mga otoridad para i-report ang krimen o aksidente. Dito guys, hindi ako sigurado sa mga sagot ko. Pero meron akong nakabukod na video para sa reviewer ng LTO exam portal. Pero dito, try natin sagutan para makita natin yung mga mali at kung papasa ba tayo sa rate na binibigay sa atin. Dito, maaaring isuspende ang rehistro ng sasakyan kung ang sasakyan ay masyado magaan upang makatawid sa mga pampublikong daan. Ang sasakyan ay hindi pangharap na pagmamaneho. Ang sasakyan ay makakasira sa pampublikong kalsada. Ito, ang sasakyan ay makakasira sa pampublikong kalsada. Ano ang una mong dapat gawin kung ikaw ay nakaranas ng tire blowout? Huwag tapakan ng preno at mag-focus sa manibela. Agad na tapakan ng brakes upang maiwasan ang pagbangga sa mga sasakyan na nasa iyong harapan. Patayin ng makina. To, B. Agad na tapakan ng brakes upang maiwasan ang pagbangga sa mga sasakyan na nasa iyong harapan. Ang 30 araw na suspension ng lisensya sa pagmamaneho ay ipapataw kung ang paglabag sa trapiko ay mabigat. Kung nabigo ang driver na bayaran ng kaukulang multa sa loob ng 15 araw. Kung nabigo ang driver na bayaran ng kaukulang multa sa loob ng 72 na oras. Ito sagot natin guys, B. Kung nabigo ang driver na bayaran ng kaukulang multa sa loob ng 15 araw. 11. Ano ang maaring ibigay na klasifikasyon ng lisensya sa mga bagong aplikante nito? Professional driver's license, non-professional driver's license, o kahit alin sa dalawa? Sagot natin guys, non-professional driver's license. 12. Kailan ginagamit ang alcohol breath analyzer? Kung ipinipilit ng enforcer na gamitin ng ABA test, kung ang driver ay bumaksak ng isa sa mga field sobriety test, kung ang driver ay pumasa lahat ng field sobriety test. Sagot natin guys, B. Anong kulay ng ilaw ang maaaring idagdag sa harap ng sasakyan? Ito, puti o dilawang puti. Anong tawag sa kulay dilaw na linya? Linya sa pagitan ng mga pedestrian sa sasakyan, linya sa paglipat ng lane, linya na naghihiwalay ng magkasalubong na sasakyan. Ito guys, C. Next. Ano ang mga sasakyan ang nasasakop ng motor vehicles user charge? Ito guys, huli. Yung lahat ng mga sasakyan tumatakbo sa mga pribadong kakalsadahan. Saan maaaring ikabit ang karagdagang lamp ng motorsiklo at patungong direksyon? Nakatuon pa kanan. Ano ang dapat mong gawin kung paparating sa isang matalas na kurbada? Magmabagal. Nagmamaneho ka ng mahaba at malapad na truck sa isang kurbada nang ikaw ay liliko at isang motorsiklo ang nag-overtake sa kurbada na nanggaling sa kasalubong na direksyon. Ano ang gagawin mo? Kung maaari, huminto upang maiwasan ang pag-crash ng kalsada. Tapakan ng accelerator, pagbusina. A. Maaaring isuspende ang rehistro ng sasakyan kung ang sasakyan ay maayos na nakapasa sa inspeksyon. Ito guys, ang sasakyan ay hindi rehistrado sa nagmamaneho sa oras ng paghuli nito. Ilang oras maaaring gamitin ng Temporary Operator's Permit o TOP sa pagmamaneho? 24 na oras. Kailan mo maaaring ipahiram ang iyong lisensya sa pagmamaneho? Kailan man ay hindi pinahihintulutan? Alin sa mga sumusunod na pahayag ang totoo? Ang isang may hawak ng DL na may otoridad na nagmamaneho ng manual transmission ay hindi pinapayagan na magmaneho ng mga sasakyan na automatic transmission. Ang driver na may hawak ng lisensya para sa automatic na sasakyan ay pwede magmaneho ng sasakyang manual.
Ang driver na may hawak na lisensya para sa manual transmission ay maaaring magmaneho ng automatic na transmission. Ito guys. Next. Maaari bang gamitin ng isang child restraint system kung ito ay expired na kahit maayos pa ang kondisyon? Hindi. Ano ang tamang edad upang magkaroon ng lisensya? Ito guys. 17 para sa non-professional. Ilang taon nang maaaring ibigay na lisensya sa isang driver na walang traffic violation? 10 taon na lisensya. Then, pag natapos na natin yung exam guys, check na natin, finish exam. Dito guys, nakapasa ako. Congratulations, naipasa mo ang CDE online validation exams na may markang 80%. 80% guys, so ibig sabihin 80% ng 25 is naka 20 plus din ako. Then nakalagay dito, ang certificate OVE 2309015318841 ay naipadala na sa iyong email address. Check nyo guys yung mga email address nyo, nakalagay doon yung nakalagay na nakapasa kayo. Pwede nyo rin ipakita sa LTO yon or print nyo tong certificate. Then print certificate tayo. Or show answer muna tayo. Show answer. Dito guys, pwede mong makita yung tama at mali. Sa 1 tama tayo, sa 2 tama, 3 tama, 4 tama, 5 tama, 6 tama, 7 tama, 8 tama. Sa 9 mali tayo, pero papakita rito yung tamang sagot. Ano ang una mong dapat gawin kung ikaw ay nakaranas ng tire blowout? Agad na tapakan ng brakes upang maiwasan ang pagbangga sa mga sasakyan na nasa iyong harapan. Ganon din guys sa mga susunod na mali. Nakalagay din yung tamang sagot. Ayan guys. Then done. Page already submitted. Kung gusto niyo guys i-print yung click nyo lang doon yung print result. Ayun yung bibigay nyo sa LTO. Yung print certificate. Check ulit natin guys. Ito guys, ito yung pass kanina, 80%. Hindi na siya ma-open guys. Pero pwede natin, ito guys nakalagay, download file again. Pag nandun na kayo, print yung certificate, then download. Ito na yung certificate natin. Ito guys, yung certificate natin. Republic of the Philippines, Department of Transportation, Land Transportation Office. Online validation exam. Result is pass. Ito guys, yung papakita natin sa LTO. Yun lang guys. Kung gusto nyo itong ma-perfect, meron akong ginawang video para sa review ng online validation exam. 25 items din yun. Then random questions. Yun lang guys. Maraming salamat.